In the larger scheme of things, Sara is unimportant. Wow. So please, Ayos. do not file impeachment complaints. Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong nare-receive na communication from the House leadership. Mismo si House Speaker Martin Romualdez kumbinsido na dapat pong sampahan ng impeachment ang pangalawang Pangulo. Hindi lang po dahil Alam mo kasi ni Marcos Jr., pagka nagtuloy-tuloy, yaang mga panawagan ng ating mga kababayan dyan sa EDSA, naku po, maghahalo ang balat si Tinulupan. Sa wakas, yan na nga ba sinasabi natin? Ha? Nakinig din ho itong si Marcos sa matinutinong payo. Malamang sa malamang, hindi bangag yung nagpayo dito kay Marcos Jr. Natigilan na ng mga congressman, ng mga atuta nitong si Tamba dyan sa House of Representatives ang kaka-SS dyan sa impeachment kay VP Sara. Paano ba yan, Franz Castro? Di itsipwera ka na yan. Kita nyo naman ho mga kababayan nung huling hearing ng bad government. Di ba nakita nyo? Ha? Pasigaw-sigaw pa si Franz Castro. Impeach VP Sara daw, pero bago ho ang lahat ng yan. No? Maraming salamat ho sa mga bagong subscriber natin. No? Kung bago lang ho kayo, wala pa hong 3 segundo. 1, 2, 3, pindutin nyo na ho yung subscribe button dyan sa baba. Naku, napakabilis ho yan. Bibilis ho ang ikot ng mga numero dyan sa harapan nyo na yan. Hayon na nga mga kababayan, hindi ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na kung saan mababati ho natin yung mga kababayan nating napakatindi kong sumuporta sa mga ginagawa nating reaction video dito kay Ma'am Michelle Carlos. Maraming salamat ho dito sa $2. Mega love shoutout. Mag-ingat ho kayo dyan sa Estados Unidos. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Lorna Ferguson. Maraming salamat ho dito sa $5. Mega love shoutout, no? At dito kay Mary Ann Puebla, maraming salamat ho dito sa 10 Hong Kong dollars. Yung mga OFW ho natin diyan, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Palakpakan ho natin ang mga kababayan nating OFW. Mega love shoutout dito kay Tony Pakit. Maraming salamat ho dito sa 10 Hong Kong dollars. Shoutout kay Tony Pakit. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Maraming salamat ho ha. Ayun na nga mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho sobrang saya na ho natin dyan. Subscribe at notification bell. Napakasimple lang ho. I-like, mag-subscribe at yung notification bell. At kung nakasubscribe na kayo, huwag nyo na hong pipindutin yung subscribe button. Ma-unsubscribe ho kayo. Ayun na nga, umpisa na ho natin itong napakagandang balita na to. Galing ho mismo dito kay tune in kay Tunying. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Game. kaya po ako bigla ang napalive kahit may live ulit tayo mamayang 4:00 sapagkat nakatanggap tayo ng hiramin ko lang Lakay Deo ang bubuit mo ha. Meron pong mensahe pala ang Pangulong Bongbong Marcos. Naku, sino kaya itong baka may mapagbintangan pero di bale. May mensahe po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso. Naku po. Mga leader ng Kongreso, hindi ko na po babanggitin. Mga leader ng Kongreso, attention. May announcement itong si Marcos Jr. May announcement. Makinig. Sino? Dahil pag sinabing mga leader, marami po yan. Marami yan. Nag-message po ang Pangulong Bongbong Marcos sa Siyempre, alangan naman ibigay ito kay Dilipe. Alangan naman ibigay ito kay Dong Gonzales. Alangan naman ibigay ito kay JJ Suarez. Pagka merong order galing sa taas, galing sa Malacanang, ibibigay ho yan kay Tambaluslos. Sa kanya ho ibinigay yan. Tuloy. mga leader ng Kongreso at chinek ko munang mabuti. Baka kasi tayo makorwente, no? Makorwente dahil sa ngayon po gigil na gigil ang maraming mga politiko, hindi lang po politiko, pati po yung mga ibang mga NGOs gustong-gustong sampahan ng kasong impeachment si Vice President Sara Duterte. Ano po mga kababayan? Katunayan ay nabalitaan natin mismo si House Speaker Martin Romualdez kumbinsido na dapat pong sampahan ng impeachment ang pangalawang Pangulo. Hindi lang po dahil dun sa mga nangyari nitong weekend,
kundi yung po may mga kinalaman pa sa confidential fund. At kung Ayun, ha? Magingong itong si Speaker Martin Tambaluslos Romualdez, konbensido na ho. Kita, hindi na. Siyempre, kung ano ang pinaparot noong mga nasa baba sa kanya, kagaya nitong si Franz Castro, nitong si J.J. Suarez, ni Don Gonzales, at lahat ng maiingay dyan sa House of Representatives, mamaya ho mga kababayan, ha? Papasadahan din ho natin itong mga young guns na to, ha? Papasadahan din ho natin. Pag-uusapan ho natin kung ano-ano yung mga banat na naman nila dito kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung pinaparot ng mga underlings nitong si Tambaluslos, yun ho ang sentimiento ng pamunuan. Kung ang pagbira kay VP Sara ay talagang sukdulan hanggang langit, yun ho ang sentimiento ng kanilang pamunuan. Yun ho ang gustong mangyari nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Tuloy ho natin. Grabe naman yan. inyo pong maalala, ang grupong Akbayan, si former Senator Trillanes, sinasabi nila na magpapile sila ng impeachment laban kay VP Sara. Pero ito po yung breaking. Ano Naku. po? Ito po yung breaking. Nakakuha po tayo ng kopya. Ipinagkatiwala po sa atin ng isa sa mga nakatanggap ng mensahe galing sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naku mismo. po. Pwede ba nating ipakita? Sige, pakita natin yan. Pakita natin yung message ni Naku. Bongbong Marcos. Ano yan? Na Ano yan? na-access po Lakayan natin natin. ngayon lang kay ay munti ko na masabi. Munti ko na masabi kung kanino pinadala. Ano po? Ito po yung parte nung mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Basahin ho sa natin. mga House leaders. Hmm. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. Wow. So please Ayos. do not file impeachment complaints. Sa malaking BBM, usapan, ayan, oh. sabi ng Ayan, Pangulo, oh. ng mga bagay, Ito, yan o. hindi na Galing ho kay Marcos Jr. yung mensahe na yan. Ayan o. Nabasa nyo ho, BBM. BBM ho, galing to kay Marcos Jr. man mahalaga si Sara, sabi po niya. Hmm. So please, do not file impeachment complaints. Huwag maghain ng impeachment complaint. Ang tinutukoy po kay VP Sara. Bakit daw po? It will only distract us from the real work of governance. Gagambalain lang tayo nito sa totohanang pamamahala, trabaho ng pamamahala, which is to improve the lot of all Filipinos. Na yun ay ang paunlarin ang mga lahat ng mga Pilipino. Ito problema ho natin dito mga kababayan. Ito ang problema natin dito mga kababayan. Yaan ho bang ginagawa nilang panggigiba sa TWAD Committee, Committee on Bad Government, hindi ho ba yun nakaka-distract dito sa sinasabi na to nitong si BBM? Yun lang ho bang impeachment kay VP Sara ang magpapadistract para ma-improve ang kabuhayan ng bawat Pilipino sa Pilipinas? Yun lang ho ba? Yun bang ginagawa nilang panggigiba dito kay VP? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, diyan sa Committee on Good Government, diyan sa Quad Committee, hindi ho ba nakaka-distract yun? Yung walang humpay na hearing diyan sa House of Representatives, na kung saan yung mga nagsasalitang parang santo, kung ating susuriin, hindi ho mapagkakatiwalaan ang kanilang mga pagkatao. Hindi ho ba yun nakaka-distract? Diyan sa inyong pakay na yan, kaya hindi nyo siya sasampahan ng impeachment. Naku, parang alangan ako dito sa ilinabas na to ni Katonying. Katonying, ako, okay naman ako dito sa ilinabas mo, pero parang pagka meron ho kasi tayong gut feeling ngayon. Ewan ko lang, no? Pagka meron mga ganyang lumalabas, breaking news tayo, breaking news. Si Marcos Jr., titigilan daw, hindi daw itutuloy. Ibig sabihin, may plano, ganon. Kasi kung pinigilan, ibig sabihin, inumpisahan. Kung hindi pinasampa, ibig sabihin, dapat isasampa na. Naku, yari ho tayo dyan. May problema ho tayo dyan. Sana maging malinaw itong mensaheng ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa House leadership. Ano po?
mga kababayan. Alam nila, Actually, ito pong mensahe alam ho nila na maghahalo ang balat sa tinalupan kung sakaling itinuloy ni Franz Castro, ni Trillanes, ang plano nila na sampahan ng impeachment. Isang pa ang impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. ng Pangulong Bongbong Marcos na to, bagamat hindi ito nag-uutos, bagamat hindi po nag-uutos, sabi nga niya, so please, Parang gusto kong makita yung chat bago ang chat na yan nitong si Marcos Jr. Gusto kong mabasa yung mga mensahe niya bago yan. Yung tipong, tuloy-tuloy nyo lang yung pagbira kay Sara dyan sa good government. SS-in nyo lang ng SS-in yung confidential fund. Parang gusto kong mabasa yung mga nasa taas na mensahe. O yung sa Quadcom, dire-diretso lang yung hearing. Huwag nyong titigilan yan. Di ba? Parang yun siguro mga nandun sa taas ng na yan, mensahe na yan. Loy. do not file impeachment complaints. Huwag maghain ng reklamo ng impeachment. Hindi man po ito nag-uutos, pero dapat maintindihan ito ng House leadership. Na-imagine ko po kasi, mga kababayan, ang impeachment po, ilang beses na tayo nagkaroon ng impeachment. May dalawa pong nagtagumpay na impeachment. Yung isa po ay laban kay Renato dating Corona. Pangulong Erap Estrada. Erap At Estrada. ang isa po naman ay ang impeachment laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Matatawa kayo Kinonvict po ng Senado si Erap batay po sa second envelope na wala naman palang laman. Hindi pala siya kinonvict. Ano ba nangyari kay Erap noon? Nagkaroon ng botohan, Nagkaroon ng botohan doon sa second envelope. Kamukat mo, wala naman pala naman yung second envelope. So ano ibig sabihin? It is purely a political process. Kay Corona, katakot-takot ang ibinatong reklamo labang kay Corona. Ano naging ending? Kinonvict po siya ng impeachment trial na Senado. Kamukat-mukat mo, sa bandang huli, yung pong mga reklamo laban sa kanya, mga walang batayan, namatay patuloy yung tao. Ano nangyari sa bayan natin? Na-polarize. What I'm saying is, ang impeachment talaga, mga kababayan, while it is provided for in the Constitution, para po sa mga opisyal ng pamahalaan natin, ang nangyayari po, dahil ito po isang political process, more than a legal process, ay nagkakahati-hati sa ating pong nagre-resulta ng pagkakahati-hati ng ating bayan. Kaya ito pong ginawang ito ng Pangulong Bongbong Marcos. Again, ito po ay message niya sa House leadership, which yung message po na yon nagkaroon po tayo ng ano ang motibasyon sa paglalabas ng mensahe na yan? Ano pa ang kasunod ng to improve the lot of all Filipino? Anong kasunod nitong Filipinos na to? Walang period, ganito ba magsulat ng si Marcos Jr.? Anak na to, parang kulang. Chansa, dinouble check and record check po natin at kumpirmado po ito. Siya po mismo ang nagsasabi sa House leadership na please do not file impeachment complaints. Siguro yung mga generals at mga nasa AFP or military, merong nagpayo sa kanya, wag mong gagalawin si Sara. Yari ka dyan. Babalentong ka dyan, Brad. Wag mong gagalawin si Sara. Wag mong pakikialaman si Sara. Alam ni Marcos Jr. kung ano kakahantungan niya kung sakaling pagpapatuloy niya, di ba? Kaya siguro, ora-orada, nagbigay siya ng ganyang klaseng mensahe. Kaso, ang problema natin, kung mensahe ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nitong si Marcos Jr. sa mga congressman, bakit may kopya itong si Kato? Binigyan ho ba siya ng otoridad na ilabas ito? Kung binigyan siya ng authority, ibig sabihin publicity ito? Kung ano man yan, maganda kung hindi isasampa. Pero kahit isampa, wala naman ho tayong problema dyan. Okay lang ho tayo dyan. No?
wala akong problema sa atin yun. Sampa nila, okay lang yan. Para magkaalaman na talaga, para maghalo na balat sa tinalupan. Pero kahit hindi ho nila isampa yan, hindi na yan. Kumbaga ano na eh, nandun na tayo sa point na wala nang atrasan, ika nga ni VP Sara, di ba? Point of no return na yan. Nandun na tayo sa point of no return. Kaya yung mga ganyang klaseng litanya, nung mga mensahe nitong si Marcos Jr., wala nang bigat yan para sa atin. Nangyari na ang nangyari, winasak na tong si VP Sara, binaboy ang staff niya. Anong gagawin natin? Siyempre, tuloy-tuloy pa rin natin kung ano yung mga naumpisahan natin. Kaya yung mga kababayan natin mayroong pagkilos bukas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, bukas baka tayo dumalo sa isang sa gaganaping pagkilos dito sa area natin. Makikiisa ho tayo at kung ano may tutulong natin sa pagkilos na gagawin. Sigurado malaki ho yung sa EDSA, tutulong din ho tayo kung ano yung may tutulong natin dyan. Okay, game. Punta na ho tayo dito sa mga crocodile ni Tamba. No? Tayo talagang excited kung anong sasabihin nitong mga gunggong na to, lalong-lalo na itong si Joel Chua. Pero bago natin umpisahan yan, napakabilis lang. Wala pa hong 3 segundo. Like, subscribe, notification bell. Kung nakasubscribe na kayo, huwag na ho kayo mag-subscribe ulit. Okay na yun. Isa lang ang kailangan. Game. Tuloy na natin to. Na yung hearing bukas ng Blue Ribbon or the Good Government Ay, may hearing ay bukas. dapat na i-postpone to give way doon sa pag-appear ni VP Sara sa NBI regarding doon sa subpoena sa kanya. Hindi. Konektado yan doon sa utos nito si ano. So, ganito yung nangyari. Ang sole purpose ng Blue Ribbon mag-gathered ng mga evidence, information para sa impeachment complaint na isasampa kay VP Sara. Tama, mali? Ngayon, kung nagkaroon na ng utos galing sa Malacanang na hanggat maaari, wag niyong sampahan ng impeachment itong si VP Sara. So yung gamit, pag ginagamit nilang kasangkapan para mahanapan ng butas itong si VP Sara, which is ang komite nitong walang yang Chihuahua, mawawalan ho ng kabuluhan. Lahat ng pinag-usapan nila mawawalan ng kabuluhan. Naku, yari tayo dyan. Ano na nangyari doon sa betrayal of public trust? Ano nangyari sa betrayal of public trust nyo? Anong decision po ng chairman? Game. Magandang umaga po sa inyo. Ay hapon po sa inyong lahat. Actually, kaninang umaga po, hindi lang po si Kong Pami ang tumawag sa akin, hindi rin lang po si Kong Sia. Marami pong mga miyembro ang nagtumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to. Kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung committee hearing for tomorrow to pave way sa investigasyon po ng NBI nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong issue sa NBI ay napakahalaga. Hindi yun. Wala nga kayong pakialam kung dadalo si VP o hindi. Kayo talaga, mga loko talaga kayo. Wala kayong pakialam. Iniimbitahan nyo nga, di ba? Hindi man dumadalo. Di ba? Nung mga ilang hearing na nauna, hindi nyo nga yun iniimbitahan. Ngayon, concern kayo dahil mas mahalaga yung pupuntahan niyang sumpina sa NBA. Loko-loko, sabihin nyo, yung diniscuss ko kanina na kung saan natanggap na letter ng mga pinuno nyo dyan, itigil ang impeachment. So ano pa yung gagawin nyo dyan? Maglulukuhan kayo? Ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay nagdesisyon na i-postpone po muna ang committee hearing for tomorrow. Dagdagan ko lang din. Don't get the committee wrong, no. Okay, Tagalogin mo lang kasi, don't get. Ang issue natin dito, Brad, tinigil nyo dahil dun sa chat ni Marco. are both equally important na proceedings, especially itong hearings din natin in aid of legislation. Pero napaka-importante din po na masagot po yung mga Ba't parang wala kang kaangas-angas ngayon, Brad? Ano nangyari sa'yo? Kada merong presko na ganyan, ang angas mo eh. Ba't wala kang angas ngayon, Brad? Nangyari sa'yo, Brad? kaukulang investigasyon po ng NBI.
Kasi hindi naman po biro to. These are grave threats. Sabi nga po ni Chair, national security is at stake. Grave threats. And nakakabahala po, saka nakakatakot. Ako nga po mismo natatakot nung Duwag ka naman eh. Wala ka namang yagba eh. Di ba? Paano magiging grave threats yun, Brad? Wala pa naman nangyayari kay BP eh. Matakot kayo pagka nagurgur si BP. Baka nagpupulburon ka na rin. kung narinig ko po yung mga threat na ganun. So, dagdag ko lang po. Salamat. You're welcome. Well, ayaw nating ayaw nating maging Ano no? rason, no? Ano no? Or maging hadlang ang komite, gawing rason ang hearing ng Blue Ribbon Committee para hindi harapin ni Vice President Sara, lalong-lalo na yung sabina sa kanya ng NBI. Dahil na Anong klaseng kabalbalan yan? Ilang hearing ang nakalipas, wala kayong pakialam kung dumalo o hindi itong si VP. Ngayong nagkaroon ng ganyang klaseng mensahe na wag ituloy ang impeachment, bigla kayong naging concern sa subpina. Ano ba ito ka? Ayusin nyo, Brad. Nagmumukha ka na naman bangag dyan. napakalaking usapin ito, lalong-lalo na patungkol sa national security ng ating bansa. Dahil nakita naman natin na talagang pinagbantaan niya ang buhay ng ating presidente, ang ating buhay ng ating speaker. Brad, ituloy mo lang yan. Kahit ulit-ulitin nyo ang kasinungalingan nyo, kung walang mag-counter dyan sa mga sinasabi nyo, oo, magiging totoo. Pero habang merong isang vlogger na kumakounter sa mga kasinungalingan nyo, hindi pinagbantaan ni VP itong si Bangag. Hindi kailangan kantiin ni VP yan si Bangag. Baka malay natin, biglang ma-overdose siya sa pulburon mamaya. Biglang paplakdayan si VP na presidente. O ano kayo ngayon? Naku, mag-alsabalutan ka na, Brad. Buhay ng ating First Lady. At lalong-lalo na may mga kaso pa siya na kailangan niyang harapin, no? Naku. So, Ano nga ba sinasabi talagang natin? tama din yung naging desisyon, no, ni Chairman Joel na ipagpaliban yung yung hearing bukas and harapin ni VP Sara yung mga reklamo at saka yung mga issue sa kanya, no, at mga kaso na kailangan niyang harapin sa NBI. Kaso, reklamo, NBI. Loko-loko. Sir, ako na lang. Si Bibi, pagka naririnig niya yung NBI, natatawa siya. Tingnan natin, pag nagpunta ako ng NBI, pagka pinaliwanag ko yung asunto sa akin na yan, tatalbog ho lahat yan, sasabog lahat sa pagmumukha nila yan. Sigurado ho tayo, 100% tayo dyan. Ang ano lang ho dito, publicity stunt. Yung, okay, may sinabi si Sara, pwede natin gamitin yan. Tabunan natin yung issue ng kahirapan, tabunan natin yung issue na napaka-incompetent at bangag yung presidente, di ba? Yun lang naman noong kasangkapan niya, kapakinabang nila dyan sa mga sinasabi na ni BP Sara, pero wala akong katotohanan. Ako na akong nagsasabi sa inyo mga kababayan at dahil dyan, kung di pa ho kayo nakasubscribe, i-check nyo. Kung di pa kayo nakasubscribe, napakabilis na. Isang pindot lang ho, di ba? Sir, nakarating na ba sa House leadership yung sinasabing report na mismong si President Marcos? I-quote ko na lang po yung Malungkot, kumalat na mga text. Malungkot yung pagmumukha. Anak ng to. Paano kaya kami magpapabida nito? Handang-handa na pa naman yung mga isusuot ko para sa grandstanding sa susunod na hearing. Anak ng toko. Nalungkot ho sila eh. Pagka hindi tuloy yung, siyempre, impeachment, di ba? Impeachment, may ano ho yan, nakatelevise sa buong Pilipinas, baka sa buong mundo pa nga eh, di ba? Ngayon, meron ho silang oras na magsasalita na kung saan ang atensyon ng bawat Pilipino nasa kanila. Biglang kamot sila ngayon, naku, wala tayong impeachment dito, yari, wala tayong hindi tayo magiging bida bago mag-eleksyon. Mr. Jace, in the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is improve the lot of all Filipinos. Ito daw yung message ni Presidente sa House leadership. Improve lots of Filipinos, okay? Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong nare-receive na communication from the House leadership. Sa ngayon, Patay mali siya itong si Bongbong, oh. Wala, di ko alam yan. Di ko alam yan. Di ko alam yung ano na yan.
Basta ako talagang natripan ko na wag na ituloy kasi kawawa naman si Sara, di ba? Pupunta siya pa siyang NBI, sasagot siya doon. Dapat unahin niya ho muna yun. Yun po, ang naging concern lamang po namin ay yung issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming committee hearing. Well, no, wala tayong kasiguruduhan, ano, kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, lahat naman ng tao, no, may karapatan na mag-file ng impeachment. At siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, no, ng mga bawat miyembro ng Kamara. Kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file, dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan, no, ang mga miyembro. Ang problema, may numero, may suporta sa administrasyon. Pero sa tao, wala. Yun ang problema. Yun ang pinakamalaking yung problema sa totoo lang. May numero kayo, kaya nyo itulak yan eh. Ano ba naman yung binigyan ng sa 10 milyon yung mga congressman para, di ba, bumoto na pabor sa impeachment nitong si VP, di ba? Ganun lang naman ho kadali yan. May numero, kaya ho nilang balyahin niyang usapin na yan. Pero ang problema, hindi ho suportado ng sambayanan. Ramdam din ho ni Marcos Jr. doon pa lang ho sa naging live niya at naging live ni VP Sara. Nakita niya na ho na wala na sa kanya ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Ano na naman yung election season, umiinit na naman yung mga kababayan natin sa politika. Dati ano na sila okay, ayahaan nyo na yun, wala problema yan. Ganyan talaga politika. Puro pangako, wala naman natutupad. 20 pesos na bigas, ganyan naman talaga. Ganun na, nandun na sa estado na ganun yung mga kababayan natin. Hintayin na lang natin mag-2028, doon tayo magpapalit. Pero dahil binababoy nila si BP, bigla hong uminit sa social media. No, sinusugod ho yung AFP, sinusugod yung FB page nitong si Marcos Jr., yung mga kababayan, yung mga ordinaryong Pilipino, na kung saan tinatawag ko nilang mga trolls. Kaya kung ako sa inyo dyan sa AFP, tigil-tigilan yung pagtatawag na trolls sa mga sumusugod sa inyo. Mga totoong tao yan. Ha? Mga totoong tao yan. Yung mga nagko-comment dito, mga totoong tao yan. Ng Kongreso, pag mayroong gustong miyembro na sumuporta sa isang impeachment complaint. Pero kami kasi, sa administrasyon, hindi pa nga namin pinag-uusapan, no, patungkol sa impeachment dahil abalang-abala nga kami, no, lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso. Talagang gusto natin malaman kung ano yung katotohanan, gusto nating malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari patungkol siyempre sa confidential fund, no, ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund, no, ng Department of Education. At nakikita rin natin na abala din kasi yung ating mga enforcement agencies, so katulad ng DOJ, NBI, no, mga kapulisan sa pag-iimbestiga kung may nilabag bang batas, no, ang ating Vice Presidente, lalong-lalo na sa technical malversation. Teka lang. Hindi pa tapos yung investigasyon nyo. Iyaan nyo muna yung mga ahensya ng pamahalaan. Importante dito yung pagpapabida nyo. Anak ng toko, huwag yung isipin yung mga yan. Wala naman kayong pakialam sa mga... In aid of legislation, yung mga katangahan, yung mga litanya nyo na gano'n, yun ang unahin nyo. Huwag yung pakialaman yung mga yung mga ibang ahensya ng pamahalaan. Importante dito, we're doing this to ferret out the truth in aid of legislation. Kung may nilabag ba siyang plunder, kung may nilabag ba siya sa Anti-Terrorism Act, no? So, tingin namin yun ang mas importante na kailangang bigyan ng importansya yung mga reklamo na yon sa ating Vice Presidente. Ngayon po ang panahon na pinakamadami pong ganyan, yung mga balibalita sa mga maririnig natin na kung ano-anong sinabi ng ganito, balita ni ganito. But as you can see in the House of Representatives, hindi naman po kami nalihis. Hindi rin po kami natamaan ng mga iba't ibang diversionary tactics. Kahit na marami pong balita sa labas, marami pong noise coming from the outside, the House of Representatives has been very consistent that we were... Yun ang pagkakamali nyo. Yun ang pagkakamali nyo.
nabingi kayo sa inyong mga ambisyon, sa inyong mga interes. Naging bulag kayo sa inyong mga ambisyon at interes. Hindi nyo na pinakinggan yung boses ng sambayan ng Pilipino. Kung natutuwa pa ba sila sa mga pinaggagawa nyo. Kung nakikita pa ba ng sambayan ng Pilipino, kung binaback-upan pa ng mga ordinaryong Pilipino, itong si Juan de la Cruz, yung mga kapritsyo nyo dyan sa House of Representatives, yun ang pagkakamali nyo. Dapat tinimpla nyo yung, mga kababayan natin kung ano ang tayo nila dyan sa mga pinaggagawa nyo. Huwag kasi kayo masyadong feeling na, ay, mga trolls lang yan. Di totoo sinasabi nyo. Huwag ganun. Nagmumukha kayong tanga sa totoo lang. Pakinggan nyo yung mga nagsasalita sa social media, naglalabas ng saloobin. Hindi yung nabibingi kayo sa ingay nyo dyan sa mga kumiting kinakapalooban nyo sa House of Representatives. We're focused on issues of legislative inquiry, issues po dito sa mga hearings natin. And we will continue to do that, no? Siguro po kailangan ma-verify din po yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as kasama po namin si Chairman Joel, Malungkot ka ngayon. nakafocus po kami dun sa Saka wala nang tawa-tawa, yung tipong sarcasm ng pagsagot sa mga tanong. Wala nang ganun. Wala na. Naubos na ganun. Di na kayo sarcastic na sa mga sagot, yung tipong nang bubwisit pa kayo. Wala na. mga iba't ibang hearings, hindi lang po sa Blue Ribbon, but also the Quadcom. So, yun lang po. Salamat. Hindi lang. Thank you. Problema Next yan. question Tuloy from Sandro Chona from Billionarian, then followed by Marian Enriquez from TV5. Sir, kailan po, ano pong mangyayari kay Zulaika Lopez? Kasi mapapaso po yung contempt orders sa kanya on Saturday. Well, actually, humihingi pa kami ng update sa SAA, sa Sergeant at Arms, para ma-verify po yung talagang health condition ni Attorney Lopez. Once na nakatanggap na po kami, that's the time na pag-uusapan po namin at pagdidesisyonan po ng mga komite kung ano po ang aming Walaan ko. Di nyo na i-extend yan. Makakalaya na ho itong si Sabado, itong si Atty. Zulaika. Makakalaya na ho siya. Masaya ho tayo. Ngayon pa lang sinasabi ko na, Atty., sa laya na ho kayo. Pagka kayo nagpulong-pulong at in-extend nyo na naman ng 5 araw yun, ako. Baka hindi matuloy mga nagpaplano at balita ko, itong si Kap Dado nasa EDSA na. Lagot kayo! Naku. Galit pa naman sa crocodile yun. Sabihin ko kay Kap Dado, Kap, pagkakakatayin mo na yung mga crocodile natin, unahin mo yung yung pinakamataba, Ihuli mo na yung mga payat. Gusto kong iuna mo yung mga matataba at yung mga maiingay. gagawin. So sir, pwede siyang ma-release na on Saturday or tuloy-tuloy lang po siya doon sa VMMC? Well, sa ngayon, hindi pa namin napag-uusapan yan. Ang natakil pa lang po kanina is yung issue para po bukas. So siguro once na nakatanggap na po kami ng report from the Sergeant at Arms, that's the time para tayo po ay i-report din natin to sa mga kasama rin po natin sa committee. In addition dun sa sinabi ni Chair Joel, you have to understand, na hindi ito desisyon lamang ng isang tao. Kailangan pagdesisyonan din ito ng isang buong komite, which is the Blue Ribbon Committee. Kailangan ding makuha din natin yung recommendation galing sa Office of the Sergeant at Arms kung ano talaga yung kalagayan ni Attorney Lopez, at kailangan din makausap yung mga doktor niya para malaman din kung ano ba talaga yung totoong medical condition niya. So it is just right na naging cautious din si Chairman Joel Chua dahil gusto rin ng komite na masiguro na nasa maayos at magandang kalagayan si Attorney Lopez bago siguro siya uling humarap sa komite ng Blue Ribbon. Huli, ibig sabihin, tatapusin niya na. Tatapusin niya na. Huli na Nadudulis itong si Boy Oh. Thank you, Sandro. Marian? Papahinga na sila. Wala na. Ngayon, kayo sumuko.
Ang aangas nyo ng huling presko nyo, ang hangin nyo di ba? Kitang-kita mo, yayabang nila kay Tatay Diggs, kay VP Sara, di ba? Nung sinagot nila itong si Vice President Sara Duterte, di ba, ang angas-angas nila. Ba't tanggal angas nyo? Sir, sorry, natanong ba kung kailan po i-schedule itong ating good government hearing? Sa ngayon, wala pa. Chine-check pa namin yung wala pa. schedule. Kasi sa totoo lang, ngayon, ang nakapokus din po ako dahil nagkaroon ng isang malaking sunog sa distrito ko kagabi. Naku. Kaya medyo yun muna ang pinagtuunan ko ng pansin ngayon. Yan, focus mo yan. Huwag mo yan mo yung sunog. Kaya until Nandun si Yorme Isko. Huwag ka na pumunta doon. Wala ka na maitutulong doon, Brad. Anong gagawin mo doon? Maghihiring ka doon? Hindi pwede maghihiring doon. tatanggap nga po ako ng mga tawag sa mga kasama ko because eto nga po yung naging concern nila. So yun po muna yung Wala, aking huwag ka pumunta pinag-focusan. In the meantime, ayusin ko Tigilan po mo yan. muna yung mga naging biktima po ng sunog sa distrito ko. Huwag na. Sir, I understand that you said po na hindi pa napag-uusapan yung tungkol sa impeachment, pero meron pong statement si VP Sara Duterte recently, and sinabi po niya, if you would like to comment on this, sabi po niya, if I get impeached, that's my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para impeach ang Vice President, para pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng ating administrasyon, pagtakpan na yung mga pangako ay napako at babanatan nila ako. They can try and then let's see. Well, it's another diversionary tactics ng ating Vice Presidente, no? Para iiwas na naman ang Lol, tigilan mo yan. Wala na. Lupay-pay na yung amo nyo. Pati siya sumuko kay BPI. Gusto nyo pa? Gusto mo pa? Seryoso, gusto mo pa? Anak ng pin tawa, oo. tungkol dun sa nangyari, no, sa pondo ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund ng Department of Education. Ang pakiusap ko lang, sana mag-concentrate tayo doon sa kung ano ba talaga yung tunay na usapin. Ang tunay na usapin dito is may nawawalang pera ng Tanga, nawawalang pera. Alam nyo ano nawawala? Yung flood control lang nawawala. Nawawala yung 20 pesos na bigas. Pero yung 125 billion, walang nawawala doon. Nagamit yon para sa kapakanan ng mga kabataan. Yun ang sigurado doon. ating gobyerno. Hindi naging tama yung paggastos. Nagkaroon ng kapabayaan sa pag-handle, no, ng confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education, at kailangan may managot dito. Doon tayo mag-concentrate. Kasi alam naman natin na itong mga ibang issue na ito na kanilang sinasabi at kanilang inilalabas is diversionary tactics lang ito sa pag-iwas sa responsibilidad ng ating Vice Presidente. Napakasimple lang naman ito. We want transparency, we want accountability, at kung sino may kasalanan, siya ang dapat managot. Unang-una, yung primary purpose po ng investigasyon din po natin, on top of that, ay in aid of legislation. By next week, magpa-file po kami ng mga House Bill na naging produkto po nito pong investigasyon. So, kaya nga po, sa totoo lang, yung impeachment po ay hindi pa po na pag-uusapan. At kung Hindi pa daw na pag-uusapan, pero pinipigil. Loko-loko talaga tong sinungaling talaga tong si Joel Chua. Ay, Joel Chua! Tigilan mo yung mga kasinungalingan mo, ha? Hindi pinag-uusapan, pero pinipigil. kung ano pa po, dahil sa totoo lang, nakapokus pa po kami Loko-loko dito na po sa sinungaling, mga iba po mababa na pong to. usapin. Sige lang. Sinungaling lang na Opinion niya sinungaling. yun. At kami naman po dito, yung Oh. katotohanan at pagtuloy po ng hearings ang aming tinitignan dahil yun po ay utang namin sa taong bayan. So we will stick with that. And Wala kayong utang, Brad. Wala kayong utang sa sambayan ng Pilipino. Pambayad nyo na lang ng utang yung pananahimik. Manahimik na lang kayo. Dahil walang mga matitinong salita ang lumalabas sa mga bibig nyo. Huwag niyong isipin na may utang kayo. Kung meron man, siguro yung mandato na binigay sa inyo, na binaboy nyo, yun, utang nyo yun, sambayan ng Pilipino. Pero yung ginagawa nyo kay VP Sara, hindi bayad utang yan. Dagdag utang yan sa sambayan. and we will still continue po kung anong trabaho na ginagawa namin dito sa Lang. House of Problema yun, Representatives.
Tuloy nyo lang. Sir, she also made another statement po regarding naman po doon sa planong pag-file ng violation nga po on anti-terrorism law. Ang sabi po niya, sinusubukan daw po nila to reach yung aking properties, yung assets niya, yung violation nga raw po nito, ay ginawa nila kay Kong Arnie Teves. They are doing the Arnie Teves playbook. Playbook. Your comments. Well, Oh. Sige. again, no, this is Naku. Yung kay Arnie Teves, nagkatotoo na yon. Nangyari na lahat-lahat. Pero wag mo sasabihin sa amin, Brad, na hindi totoo yan. other, I mean, a statement of the Vice President na sana pag-isipan niya mabuti, no? Dahil iniisip niya, there is a grand scheme na pinagtutulungan siya. Pero actually, ito yung resulta ng kanyang mga pinagagagawa, no, at pinagsasabi. Although sa nakikita ko, no, ito personal na opinion ko, nakita naman natin yung yung batas na ipinasa nila sa terrorism, no? At talagang nakita naman natin na meron siyang violate doon. Pero kailangan na Hindi pa inimbestigahan, wala pang primary investigation, wala pa lahat, meron na siyang linabag. Pero hindi gagamitin yung Arnie Teves playbook, anak ng topa. Brad? ating hayaan, no, na ang Department of Justice, ang NBI, at ang ating mga law enforcement unit na mag-imbestiga kung talagang may nilabag ang ating Vice Presidente. At kung nakita nila na may nilabag, nararapat lamang na filean talaga siya ng kaso. Kasi may nilabag siyang batas, kailangan siyang pananagutin. Anak ng topa. Okay na sana pailan ng kaso, pero yung papanagutin mo, pailan mo muna ng kaso, pagka na-convict na, kagaya nitong si Franz Castro, doon natin panagutin. Nakananto ko. Ayos din na nga mga kababayan, dito na natin tatapusin na ba natin? Huwag muna, tuloy natin. Isang tanong pa. Dagdagan ko lang si Kong Jay, no? Hindi to playbook Dadagdagan ng pa ibang nito, tao. Playbook niya ito. Kasi siya lang po ang nagtangkang gumawa na tangkain na patayin ng ating Pangulo, Kalma lang, walang ganyan na sinabi, sinungaling ka. ang First Lady, at ang ating Speaker. Wala naman sinabing ganun. Kung sakaling gurgurin nyo si BP, kung sakali, kung maaari BP, pwede bang isama na natin yung mga yung mga makakapalang. Tayo alam nyo, mula nung nakita na, dati kasi medyo mahaba ho yung balbas natin. Nung nakita ko tong mama na to, sabi ko, sabi ko, kinukuha yung style ko nito. Inahit ko na yung sa akin. Ayoko kasi kinukuha style ko Inahit ko na, kaya ayun, di ba? Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Simple lang naman yan, mga kongs. No? Kung sakaling ituloy man ni magurgur si BP, ang maipapayo kay BP, lahat na nakapaligid kay Tamba, isama ng itong bahay. So always, mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Kung umabot po kayo sa bahagi ng video natin ito, isang like, subscribe, notification. Tingnan natin. Like, subscribe, notification. Maraming salamat po, mga kababayan. Mahal natin Pilipinas.